Napakaganda pa rin dito, no? Oo. So paano Brad? Narating na natin yung gusto mong destinasyon. Isa pang rough road. Oh. Mukhang magandang spot ito Brad ah. Ano? Boss? Kuya, kaya ka lang? Okay ka lang? 1, 2, 3, go! Isang magandang umaga po dito sa Pulilan, Bulacan. Yan, kasama ulit natin si Brad sa ating gagawin na ride. So gusto namin ipakilala sa inyo yung kanyang bagong motor. Ito po yung bagong motor ni Brad, ADV 160 na kulay white. Napakaganda. Yan oh, si Brad oh. Happy ka? Sobra. Yan yung kanyang motor na gagamitin sa ating mga ride or motorcycle adventure na kasama si Brad. Ito, bagong bago, ADV 160. Yung sa kanya color white, yung sa atin naman ADV 160 na kulay black. Napakaangas oh. Ganda ng kulay. Gusto naming i-break in yung motor ni Brad sa parte ng Aurora, pero hindi pa kami magkasundo kung saan talaga kami pupunta sa parte ng Aurora. Ang gusto ko, Baler Aurora. Si Brad naman, ang gusto, sa Dingalan. Ang sabi ko sa kanya, kapag tayo pupunta ng Baler, mas masusubukan niya yung motor niya doon. Kasi nga, maraming twisty sa Bungabon pa lang hanggang Baler. Pero, sabi niya sa akin, mas gusto doon niya ang Dingalan. At gusto doon niya ulit puntahan yung ginagawang kalsada ron, yung Dingalan Baler Road. Namimiss na daw niya yung ganda ng tanawin doon. So, paano gagawin natin? Kanya-kanya na tayo. So ganito na lang. Ganito na lang gawin natin. So para magkaalaman tayo kung saan tayo pupunta, magbato-batopic na lang tayo. So kung mananalo ka, pupunta tayo ng Dingalan Aurora, tapos sasagutin ko na lahat ng gastos, gas at pagkain. So pag ako naman ang nanalo, Sagot mo lahat. nyek! Ako pa din. Oo, sagot mo lahat. So syempre pag ako nanalo, magbabalar Aurora tayo. Oh, pero sagot mo lahat. Magmimindanao ako Brad, dapat nga ikaw eh. Okay, so lagyan natin ng konting twist yung ating gagawin na ride kasama si Brad at yung pagbe-break in ng kanyang bagong motor. So ang gawin natin, dahil nga hindi kami magkasundo kung saan kami pupunta, magbabato-batopi kami. At kung sino yung unang mananalo ng tatlo, siya yung masusunod kung saan kami pupunta. Okay, sige. Okay, ready? Ilan? First 3. Pag nanalo ka ng tatlo, punta tayong Dingalan. Pero pag natalo kita, pupunta tayo ng Baler. Tapos sagot mo. O sige na nga, sabi mo eh. Lugi ako sa'yo. Game. Bato-batopic tayo. Okay, ready? Game. Dito. Game. Go. Bato-batopic. Game. Parang nandadaya ka yata. Nakaisa ka na. Game na. But, Teka. Teka lang. Pag-isipan ko muna kung ano yung yanin ko. Okay, ready? bato, big. Uy, Alam. isa na lang. Last na to. Panalo na ako. Wait, isa na lang ha. Mananalo ka na. Bato, big. Wow. Yari ka na. Isa na ako. Okay. Pero pag nakatatlo ka, yari ako. Siyempre. Ako pagagastos. Oh. Okay. To, ano? Garot. Oh, ready? Bato. Teka lang. Kinakabahan ako. Okay. Bato, big. Ah! Nakadalawa na ako. Talo ka. Isa na lang. Oh, last 2. Oh, last 1. Oh, sige, tigalawa tayo. Okay. Okay. So, tigalawa na tayong panalo. Kung sino man nanalo sa atin, alam mo na. Ikaw sasagot ng gastos ha. Okay, ready? Bato. Big. Let's go na. So, yun. Nanalo si Brad. Siya ang nagwagi. Pupunta tayo ng Dingalan. Doon natin bibreakin yung kanyang bagong motor. Doon tayo magla-rides. Ipapakita namin sa inyo ang magagandang tanawin mula pa lang sa Nueva Ecija, sa parte ng Laor, Gabaldon, hanggang marating natin ang Dingalan Aurora. At pupuntahan natin yung gusto niyang ginagawang kalsada ng
Dingalan Baler Road. Tingnan natin kung ano na yung update sa kalsada na yon. Okay, ready ka na? Oh, at sagot niya lahat. Yun lang. Go. Hindi na ako mapag Mindanao niyan. Okay, let's go. Okay, nasa biyahe na kami ni Brad. Patungo na tayo sa Dingalan. So kita-kits tayo sa Nueva Ecija. Okay, let's go Brad. Let's go! Brad, nabay siya na. Yun. Ito na, papasok na tayo sa arko ng Nueva Ecija. Yan. So gamit natin yung motor ni Brad para maramdaman natin kung meron bang problema. Yan. So siya muna ang gumagamit kay Lakbay. Then mamaya magpapalit na ulit kami. So nagbabiyahe na kami ni Brad mula sa Pulilan, Bulacan hanggang dito sa Nueva Ecija ng kulang 1 oras. So ang first stopover namin doon sa Santa Rosa, Nueva Ecija, doon sa may gasolinahan, bago tayo pumasok ng bypass papunta ng Laur. Yan, Fuel Star. Dito talaga kami ni Brad laging humihinto kapag ang biyahe namin dito sa parte ng Dingalan, dito sa norte, Nueva Vizcaya, Cordillera. Yan, pag dito kami dumadaan, dito sa Fuel Star, yan ang aming tambayan. So nagbiyahe na kami ni Brad ng may 1 oras mula sa Pulilan, Bulacan. Andito na tayo sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Stopover muna kami, CCR, inom ng tubig, then biyahe na ulit tayo. Katapos po natin na magpahinga doon sa may Fuel Star, so dumadaan na tayo ngayon sa bypass road. So right turn tayo dito Brad. Yeah. Diyan sa may stoplight, para makadaan tayo doon sa magandang tanawin sa may Laur. Yan. Sa mga followers and subscribers natin, yan, dito tayo sa kanan, para daanan nyo din yung magandang tanawin dito sa Laur, yung mga bulubundukin. Kung kayo po ay nagpaplano na pupunta ng Gabaldon, Nueva Ecija, o sa kagaya namin ni Brad na pupunta nga po ng Dingalan, Aurora, dalawa rin po yung ruta na pwede nyo daanan. So mula po doon sa hinintuan natin na Fuel Star, pwede po kayong dumiretso, dadaan po kayo ng Cabanatuan at Palayan dito po sa Nueva Ecija. At itong ruta na dinadaanan natin, ito yung gusto naming dinadaanan ni Brad, dahil sa Laur pa lang marami ng mga tourist spot na pwede ninyong hintuan, dahil nga po maganda ang tanawin na dadaanan ninyo. You are now entering Fort Magsaysay Military Reservation. Oh. Ayan sa'yo. Comedy ka talaga no? Ingat. Kumot bago yung motor mo, nararatrat mo ha. Brad, muntik ka na dun ha. Oo. Hindi ko nakita yung lubak. Ang lalim pala. Sumobra ka na naman sa galing ha. Nagna-90 ka na naman. 90 lang yun. Oo nga pala, ngayon ay November 1, Undas. Ito yung biyahe natin. Libre si Brad, walang pasok. Kaya nagkaroon nila tayo ng pagkakataon na makasama siya. At the same time, yan, kasabay na nga yung pag-road test o pag-break in sa motor niya. Na-break in na sa lubak. Na-break in na sa lubak. Lalim na. Brad, may lubak na. Aba, mukhang unti-unti na rin nasisira yung kalsada rito. Dati nung mga time na dumadaan tayo dito, maayos na maayos to, no? Oo. Ilang taon na rin tayong din nakabalik dito. Ito may mga sira na nga yung dugtungan ng kalsada. Pero ito pa din yung mga mga magagandang kalsada na dadaanan nyo dito. So maging listo ka dyan Brad, kasi yung mga dugtungan, yung palalim, Oo. mukhang mga nasira na. Ito na naman, lubak.
Ingat ka dyan Brad, mukhang malalalim na yung mga lubak dito. Malaki to, malaki. Ayaw nga. Laki ng lubak na yun, delikado sa daan. Ang dilim pa naman dito, no? Pagka gabi. Sabi. Walang ilaw. So, may lubak na naman ah. Oo, doon nga sa mga dugtungan, yung pinakababa. Yun yung mga siraan na. Yan pa Brad, lalim yan. Ay! Ito yung pwesto dito sa Laor na marami na kayong pwedeng hintuan. Pwede kayong kumain. Tapos may mga view deck dito. Mamimili na lang kayo. Dito sa mismo pinakataas ng bundok, makakita kayo ng mga view deck. Tapos ito, meron dito Sunset Peak Nature Camp. Pwede kayo pumunta dyan, mamasyal. Ang ganda rin dito sa Laor. Brad, ang ganda ng view dito. Ito na yung mga kabundukan na makikita nyo rito sa Laor. Ayan o, mataas na kalsada pababa. Tapos ganito kaganda ang tanawin Brad. Ang bubungad sa inyo. Grabe. Oo. Ito yung pinakagusto kong at dito sa Laor, Brad. Oo, yung may malawak na tanawin. Oo. Yung kapatagan tapos yung mga kabundukan, no? Ganda oh. Oo. Ang dami ng mga puno dito, Brad, mga damo, no? Kaya nga eh. Dati kitang-kita yan eh. Ganda. Wow. Malawak na bukid, mataas na mga kabundukan. Yan, no? Purbadak daan. Mataas at matatarik na kurbada. Wow. Oo. Grabe Brad yung kabundukan doon, oh. Ganda oh. Para ka nakaharap sa sa picture frame ng araw. Oo. Lupit oh. Ah, ganda. Signage eh. Ayan oh. Kanan tayo Brad na. Oh, Gabaldon. Pag kumaliwa tayo, iikot tayo ng Palayan labas ng Cabanatuan. Ito yung isang ruta. Pauwi na yon. So dito tayo sa kanan. Kaliwa na kaagad. Pagkatapos mong manalo sa Bato Topic. Diretso kaliwa. Yan, kanan tayo pa Gabaldon at pa Dingalan. Ayan. Makikita nyo dito yung mga nagtataasan ng mga kabundukan dito po sa Gabaldon, Nueva Ecija. Bato Ferry Bridge na Brad. Yun. Nakita ko ulit yung Bato Ferry Bridge. Ganda talaga dito oh. Grabe yung tanawin. Brad, gilid ka. Dito sa bila. Parang sarap maligo dun oh. Ayun oh. Diba naliligo, nalulunod. Naliligo. Tinatangay siya yun oh. Ang lakas ng agos ng tubig. Tapos kailangan mo tumawid dun sa kabilang bato. Sabi ng mga nag-comment dati nung nagpalipad tayo ng drone dito, tinawag daw itong Bato Ferry Bridge kasi meron bato doon. So nakikita ko na may mga naliligo dyan. Umakyat sila dun sa bato tapos nagda-dive sila sa ilog. Kung makikita nyo rito sa taas oh, dami naliligo. Hanggang dun sa pinakadulo, marami ko nakikita ng naliligo. Lakas ng hangin.
Sarap atang maligo dito, Brad, ah. Dito na lang kaya tayo maligo. Yun, oh, picture pa si Brad, oh. O, picture naman ako para maganda yung tanawin. Yun, oh. So ito nga palang daan na to, pag pupunta kayo ng Bungabon, yan dyan ang daan kung kayo pupunta ng Baler. So tayo Gabaldon, pupuntang Dingalan, dito ang way natin. Doon ka sana sa kabila. Kasi ikaw nanalo. Nasa arko na tayo ng Gabaldon. Yan. Hinto ka dyan. Ayan yung kalsada na ano, maganda. Ayan, meron na silang ano dito, oh, signage, tapos merong agila dun sa gitna. Saan tayo pupwesto? Doon sa banda ron, sa may signage. Wow. Talagang marami pa rin na mga riders ang umihinto dito. Ayan, dami, oh. Nakita ko ulit itong magandang kalsada rito sa Gabaldon. Sikat na sikat ito sa mga motorista. Tara dito, Brad. Kung kayo ay bibisita dito sa Gabaldon, Nueva Ecija, o kung kayo ay dediretso na Dingalan, kailangan nyo huminto dito dahil hindi sulit ang pagbisita nyo dito kapag hindi kayo nagpa-picture sa napakagandang kalsada na to dito. Napakaganda pa rin dito, no? Oo. Hindi nakakasawang daanan. Pabalik-balik. Dahil nga sa scenery na makikita mo dito, yung matataas at matatahag ng mga bundukan dito, yun yung nagbigay talaga ng ganda sa spot na to. Oo. Ganda pa ng kalsada. Kaya nga. Brad, hindi mo na mission direct yung kalsada na to, tapos malawak na bukid, nakapaikot yung bundok. Sabi, siyempre. Ano? Wow. Sabi tayo dito. Pagwasan muna natin yung magandang tanawin. Nakaka-relax talaga, Brad, yung tanawin dito sa Gabaldon, no? Yung malawak na bukirin, makakita ka na mga kubo, tapos yung ganitong klaseng ganda ng mga bundok na nakapaikot. Yung tipong papunta ka ng Dingalan, yung mga tanawin na madadaanan mo simula sa Laor dito sa Gabaldon, Nueva Ecija hanggang dun sa Dingalan, grabe, sulit na sulit ang biyahe mo. Hanap pa na tayo mga kainan, Brad. Oo nga, sisimula natin umambon. Takbo na. Tara. Dito lang tayo maghanap sa Gabaldon. Baka may makita tayo dyan. Sige. Ayun na. Sinisimula na ulit kami buhusan ng ulan dito sa Gabaldon. Mukhang sumpa sa amin ni Brad yung ulan. Ayun na, Brad. Brad, ang tanawin tabi. Oo. Ganda. Ito yung pinuntahan natin, yung ano, tanawin doon sa resort na Kendriel. Oo. Yan dyan, Brad, baka may kainan dyan sa tapat ng ano, Kendriel Resort. Meron tayong nakainan dyan, di ba? Yan yata yan, oh. Ano ba? Yan ba? Ito na yung Kendriel Resort, eh. Yan. Senyor Francisco. Yan, kanan. Ito po yung Kendriel Resort, ang ganda dyan. Grabe talaga yung bundok dito. Yan, ito yung the best na restaurant dito na pwede nyo hintuan
kapag kayo ay pupunta ng Gabaldon or Dingalan. Itong Senyor Francisco Restaurant and Mini Mart. Masarap ng pagkain dito guys. At syempre, ililibre tayo ni Brad. Madaya ka, sagot mo to. Ikaw na. Sinamahan na nga sa Dingalan eh. Yun, maraming salamat kay Nanay. Siya po yung owner ng Senyor Francisco Restaurant dito sa Gabaldon. So yung pinaka-landmark niya, tapat lang siya ng Kendrial Resort. Dito po yan sa Gabaldon, Nueva Ecija. Napakabait, malinis at masarap yung pagkain nila dito. Salamat po. Legit. Okay po. Thank you po. Tara. Balik po ulit kami dyan. Po. Tapos na kaming mamahinga, kumain at magpatila ng ulan. Ayan, nasa biyahe na ulit kami ni Brad. Ito pa yung kilalang tourist spot dito sa Gabaldon na pwede ninyong puntahan. Ito yung tinatawag nila na Dupinga River. Nakapunta na tayo dito. Siguro mga 2 taon mahigit na ang nakalipas. Okay din maligo dito. Ito naman yung ilog sa kabila. Ang lakas ng ragasan ng tubig. Tapos yung view sa Dupinga River, isang malaking kabundukan. Kaya ang sarap maligo dito kasi makikita nyo talaga yung nature. Dami naliligo. Hindi pa rin talaga nagbabago itong Dupinga River. Marami pa rin mga turista or mga local tourists ang pumupunta rito para maligo. Brad, ba ito yung Stone 8? Oh, yan. Yan po yung pwede nyo puntahan dito na resort, Stone 8. Katakpan ng truck, hindi nakita yung signage. Ayun. Ayan o, Stone 8. Ang ganda rin ng view dyan sa resort na yan. Ang dami yung pwedeng puntahan dito sa Gabaldon, Nueva Ecija. Talagang mag-enjoy kayo sa nakapalibot na magagandang mga tanawin dito. Malapit na tayo sa signage, Brad. Oo. Aray ko. Nakita na nga sa'yo. Arayo. Oo. Bakaldag. Lubak. Ay, malapit na tayong marating yung ano mo, yung ginugusto mong puntahang lugar. Yan. Alright. Sige. Yan, ito yung pinaka-sign dito. Mababasa ninyo, I love Dingalan. Yan. So kung kayo ay pupunta ng Dingalan, yan, daan kayo dito, magpa-picture kayo para meron kayong remembrance. Syempre, pipicture natin si Brad. Oh, sa pangarap niyang ano, mapuntahan. Ayan, sige oh. 1, 2, 3. Yan, narating din ang Dingalan. Natapad din yung gusto ni Brad. Yan, na-road test mo na yung motor mo dito. Nakarating na ng Dingalan yung motor mong ADB 160. So puntahan na natin yung ano, yung ginagawang kalsada na Baler Dingalan Road or Dingalan Baler Road. Pagkatapos nung sign na makikita nyo doon, yung I love Dingalan, paglagpas nyo doon, pababa ng mga kurbadahan yung dadaanan nyo dito.
Ayan si Brad, oh, banking na dito. Enjoy na enjoy, oh. Oh. Nature! Wow. Woo! So ito na, pumapatak na ulit ang ulan, Brad. Kaya nga. Mahina lang yan. Papunta kami ngayon ni Brad sa Dingalan Feeder Fort dahil dun yung way papunta sa Baler Dingalan Road. So ngayon, inuulan tayo. Alright. Ayan, binubusan na tayo ng malakas na ulan. Kung kailan nandito na tayo sa Dingalan. Sa ulit bumuhos. Yan, nandito na tayo sa Barangay Paltik, Dingalan, Aurora. Kaliwa, Brad. Feeder Fort. Ito yung Dingalan Feeder Fort. So sa mga turista na gustong puntahan yung mga tourist spot dito na gagamit ng bangka, dito po yung sakayan. Ano ba ito, Brad? Kaliwa kanan? Kaliwa tayo dyan. Kaliwa. Yan, this way to Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje. Yung grotto, yung malaki. Oo, yung nataas. Oo, yung na-vlog natin. Makikita nyo yan sa kalsada na pupuntahan natin. Brad, di ba matataas yung mga ano dito? Zigzag road. Oo, yung mga ahonin na yan, no? Yes. Diyan mo susubukan yung lakas ng motor mo, Brad. Kaya okay din yung ano mo, yung lugar na napili mo para matest mo yung motor mo kung gaano kalakas sa akyatan. Matarik to. Wow. Lagpas pala tayo. So, Brad, matarik ko. Okay, ingat. Yan, taas niya, no? Kaya, puro pataas. Ano pakiramdam mo sa motor mo sa ganitong mga ahonin? Magaan. Kayang-kaya, no? Oo. Oo, tinan mo. Yan, para matest mo. Sige, birahin mo ng birahin. Taas niya. Yung motor mo. Ala ko eh. Yan. Enjoy mo lang. Ganda ng kalsadaan dito. So, taas ah. Taas yan. Yan, solid yan, Brad, oh. Oh. Ito po. Rapsa. Ito talaga mataas. Nabibigay ako ah. Basic na basic sa'yo, ah. Lakas talaga magmotor, ah. Mga 90 na naman takbo mo. Oh, 90. Ba, dinto ka dyan, tinan mo yung magandang tanawin, oh. Wow, Pacific Ocean. Ayun, Brad, oh, kita rito yung ano, yung tower. Oo nga. Kita mo? Natin ano. Oo. Yan, oh, may spot dito. Pwede nyo hintuan, magpa-picture kayo, maganda yung tanawin. Tapos yung lighthouse dito, yan, kita na. So kung gusto nyo magpuntahan yung lighthouse na yan, kailangan nyo sumakay ng bangka doon sa feeder port. Magta-trekking kayo.
para mapuntahan nyo yung pinaka peak. Ang ganda rin ng tanawin dyan, Malabatanes, ang ganda. Iniiwanan ako ni Brad, ang bilis. Naku, ikaw naman, 90 lang takbo ko eh. Ingat ha. Oh, tamo. Talaga nakikipagkarera sa akin eh, oh. Dito, mataas oh. Ingat ha, blind spot ha. Ayun. Ito yung na-vlog natin dati oh. Yung malaking roto dito sa Dingalan. So dito yung pinaka-park ng motor o kung meron kayong sasakyan. Yan. Tapos ito yung pinaka-hagdan. 100 steps yata to sa pagkakaalam ko, hanggang doon sa mismong pinakataas. Yan. Hanap tayo ng magandang spot dito dahil gustong makita ni Brad yung ganda ng Pacific Ocean dito, yung magagandang tanawin. Meron kaming paboritong spot dito na hinintuan dati eh. Tanda mo pa yung Brad? Oo. Tandaan ko pa yun. Stop ka doon ha. Dami din mga riders dito. Ito yata yun? Hindi. Ito. Ito pala. Yan. Ito. May mga ano na riders din dito. Yan. Alright. Yun. Aray ko. Kitang-kita dito yung ganda ng Pacific Ocean, tapos yung magagandang tanawin. Tapos yung napuntahan natin dati doon, yung Pacific View Deck. Yun. Yun no. So madadaanan natin yan kapag tinagos pa natin yung pinakadulo na itong Dingalan Balen Road. So paano Brad? Narating na natin yung gusto mong destinasyon. Dive na. Nanalo ka na, nagasusan pa ako. Hello po, mga kapwa natin riders. Alright, so stop muna kami ni Brad dito. Upo lang kami, pahinga, chill, kasi ang ganda ng lugar eh. Ano Brad? Tara. Tara, upo na. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on, I put my feet up, and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? So ngayon, tingnan natin kung hanggang saan na ba yung tapos nitong kalsada na to. Sabi nila makakadaan na daw, pero mga enduro lang na motor yata ang makakapasok sa mga lubakan. Pagka ganitong medyo mababa pa na motor, baka hindi pa kayanin dahil daw may mga matataas na bato at maputik pa. Alas 3:30 na ng hapon at ngayon ay makulimlim dito. Ang sarap ng hangin, ang sarap ng simoy. Sobrang okay na okay mag-rides sa mga ganitong oras dito. Ito yung sa Pacific View Deck, brother. Yung pinuntahan natin dati. Ito yun, Pacific View Deck. Meron na silang signage. Wow, ang ganda rin dyan. Hello po. Ayan, pasyalan nyo yung Pacific View Deck pag nadaan kayo dito sa Dingalan. Isa yan sa kilala ngayon na tourist spot dito sa Dingalan, bukod doon sa Batanes of the East. Enjoy na enjoy ako sa lugar na to, Brad. Sarap ang sarap balik-balikan. Oo. Isa ito sa hindi nakakasawang puntahan dito sa Dingalan. Kapag ang gusto mo lang is road trip, kung ayaw mong pumunta sa mga tourist spot dahil nga may mga bayad, kung gusto mo lang Brad enjoy yung ganda ng tanawin, ito yung pinaka magandang puntahan dito sa Dingalan, no? Oo.
Brad, mga negative tayo dito lumalakas yung ulan. Oo nga eh. Palakas yung ulan. Mukhang hindi yata natin napupuntahan yung pinaka tapos na kalsada, yung pinakadulo. Hindi kami nakaabot sa lugar na to nung pinuntahan namin tong Dingalan Baler Road. So marami na din palang na semento. Dati kasi rough road to eh. Tingnan natin kung hanggang saan lang yung pwede nating mapuntahan dito sa kalsada na to, dahil mag-alas 4 na ng hapon at wala ngang hinto ang ulan. Hindi tayo pwedeng abutin ng dilim dito. Palakas ng palakas yung ulan. Wow. Sarap sa pakiramdam na makikita mo yung mga ganito habang nagmomotor ka. Ayun. Ay, rough road na. Ito yung rough road. So hanggang dito na lang kaya yung gawang kalsada. So, tingnan lang natin saglit. Silipin lang natin kung makakatagos. Ayun. Ano? Nakakatagos yung motor. Rough road. Oo. Tara para matest mo din yung motor mo. Tara Brad, ibaba mo. Meron ako nakikita rito na dumadaan, no? Nakakatagos sila. Yung may NMAX pa nga, oh, para ma-check mo din yung motor mo sa ganitong kondisyon ng daan. Ayan, mabuhangin. Okay. Yung traction control yan, pag na-detect niya yung daan na lubak, madulas, iikot lang yung gulong mo. Yung parang ano lang, parang dudulas siya. Dudulas nga. Oo, ganon. Yung, I mean, iikot, parang iikot lang siya, parang kakamot, ganon. Ganon, kakamot. Kaya pagka ganito yung daan, lalo na pag matarik, kailangan mo patayin yung traction control. Wait lang. Paano ka? Isa pang rough road. Oh. Ingat pakiramdaman mo yung ano yung motor mo Alalay ka lang. Medyo matarik. Madulas yung ano, mga maliliit na bato. Ito, sementado na ulit, Brad. Sige. Tignan natin kung hanggang saan lang tayo pwedeng dumaan dito. Yan, humina ulit yung ulan. Oh, overshoot. Overshoot ba yun? Overshoot, Brad. Overshoot ba? Parang nag-overshoot yata. Ay, oo nga. Overshoot. Tara, tulungan mo. Shit. Nakita ko eh. Ay, ako. Ano? Boss? Kuya, kaya lang? Okay ka lang? Makainom. Oo. Pahinga na po muna. Oo, pahinga na kuya. Pahinga. Nakainom po kayo, no? Nakainom po, sir. Nako, dapat po hindi kayo nagmamotor ng pagka nakainom. Napakadelikado po nung daan. Nakita ko nga po kayo bumubulusok eh. Alam po bang masakit sa inyo? Tumama yun, siyempre. Brad, ako na Brad yan. Hindi, papatay Patay mo na yung makina. Oh, Dire. Kung ano lang po nangyari, sir eh. Kuya Susi, mahawakan mo muna. Wala kayong sugat? Wala po, sir. Ala, ma'am. Ala. natagos nyo to. Natumalong kayo dito sa kabilang ano eh. Taalis natin tong ano nyo, motor. Sir, okay lang po ba pagka ano na yung aksidente na ganyan, okay lang po. Okay lang po yun. Kasi po, ginawa ko lang po kasi yun para mangyari kasi may na-aksidente po kasi kanina. Saan po?
Yun lang sa unahan po namin. Oo. Kaya po, ginawa ko lang din yung paraan para ma-aksidente ako. Eh kaya lang, napasama pong kuwan ng palad ko sa buhay ko. Nabuhay ako. Pero yung na-aksidente po kanina, ay ginawa ko lang po. Ang gusto ko po mangyari kasi, kaibigan ko po kasi sir yung na-aksidente kanina. Ah, O kaya nga po, gusto ko, kaya ang sabi ko nga ng Panginoon, kukuha daw po siya ng tao eh. Nakainom. nakainom. Eh, paano po kaya to? Yung motor niya, ma? Oo, upo ka muna kuya. Upo ka muna. Oo. Ano naman ang aksidente oh. Upo ka muna. Wala pa akong tama oh ma'am. Naku, magmumotor ka ulit kuya. Huwag ka munang mag-ano. Sinubukan ko lang ma'am yung kapatid, yung... Nakainom siya, nakainom. Ngayon, ano po ngayon doon, na-aksidente. Naku, huwag mong gagayahin yun. Masama yan. Ma'am, pasensya na po mama. Huwag. Wala po tama yung motor ko. Sir, pasensya na po ha. Sige, sige. Ayun, napaling yung motor mo. Ako, Sinasibat. salamat ka at walang nangyari sa iyong masama. Grabe oh, imagine mo, tumagos ka dito mula doon. Tapos, Pero sir, grabe, wala kang sugat oh. wala pong tama. Ayun, hindi ko masasagot. Hindi po, wala pong tama yan kasi pinasibat ko lang po yan eh. Grabe. Alam niyo ma'am, nalalaban mo ako sa mga motor ko kasi. Wala pong tama to. Pinasibat ko lang po to. Ano po, makikitulong po. Bakit po sinasibat mo kasi? Ay, siyempre po sa motor ko po, kailangan po labanan po. Naku, ganun. Oh. Sige po. 1, 2. Ayun, si kuya, meron pa isa. Patulong na lang. Hindi, 1, 2. hindi ako pwede magbuhat Sige, eh. sige, sige. 1. Dito po sa kaya po ba dito? Yan. 1, 2, 3. Go. Sige, patulong nga. Dito po kami sa kabila. Sa gulong. Patulong. Asan ko lang sir yun na. 1, 2, 3. Yeah. Sige po. Angat natin. Yan, sampay yung tambucho. Angat po ulit dyan. Angat mo dyan bro. Sige, 1, 2. Tutulong na ako. 1, 2, 3. Oh, tatama yung motor mo, Brad. Dito tayo dito sa kabila. Angat lang. Grabe. Salamat ka sa Lord at walang nangyari sa iyong masama. Huwag mong uulitin yun. Huwag ka muna mag-drive, kuya. Magpahinga ka muna. Ha? Wala na po tama yata sir eh. Ma'am. Hindi, kahit na. Ano ka muna. Pa? Lakas nung lilipad mo. Parang airplane. Red. O paano? Mag-iingat ka sa susunod daw. Huwag ka muna magmumotor. Oo. Ako po kasi sir yun. Pag nahimas-masan to, mararamdaman mo yung lahat ng katawan mo. Kanina po may aksidente. Tropa ko rin. Kaya yung pinag-aralan ko rin po kaya ako nag-motor dito ngayon. Kaya po, tanong po niya sa kanila. Naku, huwag mong pag-aaralan na nakainom. Delikado yun. Nag-inom po ako kasi ayaw ko pong makita yung mga tropa ko po. Oo. O sige, makauna na kami sa inyo at sige, mag-ingat ka. Kataga dito ka naman sa Dinggalan? Oo, sige. Ako po pinag-aralan ko po talaga. Gusto ko po kasi lumikat. Oo. Gusto mo sumikat? Maraming paraan na pwedeng sumikat. Hindi yung ganyan. Buwis buhay yung ginagawa mo. Mahalin mo yung buhay mo. Isa lang ang buhay natin. Marami ka pang pwedeng marating sa buhay. Tandaan mo yan. Oo. Pag inalagaan mo yan, mas i-bless ka ni Lord. Nawala sa akin. Sige, ingat na kami. Mauna na kami ha. Kaya Sige. na mag-practice ha. Oo. Sige. Sige. Tay, thank you po. Sige. Natakot ako at nag-alala doon sa nakita ko na motor mula sa taas na bumubulusok. Akala ni Brad mayroong kanto lang na pinasukan at sabi ko overshoot. Nung andun na kami sa mismong pinakalugar, walang kanto. Nakita ko sa gilid nakabuwal at nag-overshoot nga. So nakainom yung lalaki, local dito. At yun nga, nakakalungkot lang kasi marami siyang sinasabi na dahil sa lasing siya. So sana ma-realize niya lahat yun pagka bumaba yung tama ng alak sa kanya.
Saan to? So ito, nasasangayan daan. Saan tayo dito, Brad? Palagi ko. Balik kulilan. Dito tayo, dito. Try natin dito. Ha? Dito, try lang natin. Wow, Brad, meron dito sapa, oh. Brad, may spot dito, oh. Dito sa pinakadulo, yan, merong ano dito, ilog. Tapos may nakikita rin ako mga cottages na ginawa. So pinupuntahan talaga to ng ano, ng mga turista, binibisita to para maligo dun sa ilog. Tara, way pa tayo rito. Hindi ko alam kung ito talaga yung way papunta dun sa San Luis Aurora o sa Baler Aurora. Tanongin mo yun eh, may dalawa ron. Tara, dito may tao. Tanong tayo. Wala yung tao. Wala, nandun na sa dagat. Tignan natin dito. Dito nagpunta, sa kaliwa. Sa kaliwa. Tignan natin to, baka may daan dito. Hindi na namin alam yung daan na to dahil nga sanga-sanga na. Nakikita ko doon na dagat na yon. Tingnan natin dito. Ay, yung Brad, oh, may tao dito. May mga naka 4x4 dito. Mukhang magandang spot ito, Brad, ah. Wow. Merong open area dito, tapos maraming malalaking bato. Tapos yung dagat dito sa Dingalan. Mukhang good spot dito, ah. So siguro dito na kami tatambay ng pansamantala ni Brad. Dahil hindi na rin natin makita kung saan yung daan papuntang San Luis sa Baler. Wala na tayo. Wala na tayo. Dito tayo nadala sa dagat. Mayroong foreigner dito nakasakay sa 4x4. So dito tayo, gawi tayo ron. Maraming bato rito. Gawin natin doon sa bandarot. Yan. Oh, Brad, Ayun yung daan. good spot to. Ito, alain mo yun. Narating tayo dito. Di na namin alam kung saan yung ano, wala kaming mapagtanungan na local. So dito kami nadala nung binaybay namin na daan. So meron pala ditong isang spot na maganda. So papahinga lang kami na Brad dito dahil hapon na rin. Tapos uwi na rin kami ng Bulacan. Na-test na ni Brad yung kanyang motor sa matatarik na mga kalsada, pataas, palusong, sa mga kurbada na matutulis. At yun, kasubukan na din niya sa rough road. Kaya sulit na sulit na yung ginawa niyang road test or yung pagbe-brake niya sa kanyang bagong motor. So ano naman, Brad? Kumusta ang resulta? Overall? Masaya. Satisfied? Oo, syempre. Yun. Ganun sana. Pero mas masaya yung lasing kanina. Akalain mo yun? Masaya. Akalain mo yun, no? Naka-encounter pa tayo ng ganun sa Yeah. dito sa pinakadulo. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want to glimpse the future, you need space. And you said you'll put down your morning gowns. Would you follow me to wonders? Take my hand
find it hard to not